Hello mga gulo, kumusta sa inyong lahat? Sorry po at ngayon lang po ako ulit nakapag-vlog. Bihira lang po ako ngayon makapag-vlog mga kaguro kasi medyo na busy po sa mga ibang gawain, lalo na po sa school. So ngayon po ay mag-vlog po tayo mga kaguro. Kumusta po kayong lahat mga kaguro? Maraming salamat sa suporta, maraming salamat sa pag-vlog sa aking vlog at sa pag-subscribe po mga kaguro. Thank you so much. At meron po ako dito mga kagurong ito. Matagal na po ito, mga buto ng halaman o ng gulay. Hindi ko po alam mga kaguro kung anong klaseng buto ito, kung sa okra, kamatis o sili po ba ito. Tapos, meron din po isang klaseng buto. Pero itatanim ko po ito mga kaguro para malaman ko kung anong klaseng gulay ito, anong klaseng halaman. Pero ito po mga kaguro, sigurado ako ito po ay sunflower. So, subukan ko po itong itanim mga kaguro dito sa mga, meron po ako ditong bakanting paso. Gaya po nito mga kaguro yung aking lemongrass, tanglad na matay po kasi bihira lang po ang aking asawa makapag-dilig. Kasi alam nyo naman po, masakit yung kanyang paa at nahirapan siyang balance sa kanyang mga paa. Pero sa palagay ko po, parang buhay pa po. Ito, may dahon pa po siya, kaya nag-alanganin akong bunutin. Pero siguro po, taniman ko dito ng buto. At saka dito din po, tig-2 o 3 buto lamang po. Saka dito sa aking lugbati, nakuhanan ko pa to ng mga dahon ng mga sanga mga kagurungan. Pinutulan ko. Nalo ko nung Friday ng, Huwebes po pala nilagay ko sa munggo. So dito po, may bakante naman po siya. Ayan. So dito po, anuhan ko rin po ng buto. At meron pa po ako ditong bakanting, yung ito po mga kaguro. Yung tinaniman ko dati ng yan, natakpan lang po siya dito sa halaman na to, pero wala po yung tanim mga kaguro, pero may lupa. Kaya tataniman natin po mga kaguro ng buto. So try ko po kung pagka tumubuo na po siya, ito din po, patay na rin po yung halaman na ito. Marami na po kasi namatay na halaman ko po mga kaguro. At tumigas na po yung kanyang lupa. Try ko pong tanggalin ito at taniman ng buto. So, bago po ang lahat mga kaguro, bago ako magtanim ng buto na nandito sa akin, ay linisin ko po muna kasi ang dami pong mga lupa-lupa, mga dahon-dahon. Ayan. Linisin ko po muna dito yung balcony po namin kasi marumi po, maraming nalalaglag na mga, yung galing dito mga kaguro, ayan ito, maraming nalalaglag ng mga ganito niya, nandito sa mga sahigo. Kaya walisin ko po mga kaguro. Pero alam niyo ba mga kaguro ito? Itong mga ito nakahiliran ganito. Pag nalaglag siya sa lupa, maging ganito po. Tingnan mo, ang daming tumutubo. Sana lang po siya tumutubo. Nakakarating siya dito. Yan po, malaki na nga rin po. Saka doon, yan. So, ayan po, kuha lang po tayo ng balis. Walisan natin dito para maalis po yung dumi bago po tayo magtanim. At ito rin po pala mga kaguro, yung ating rose, medyo medyo nagtampo. Pero nung mga nakaraan, marami siyang bulaklak. Yan. Lanta na, kaya putulin natin po yan mga kaguro, yung mga lanta na pong bulaklak. At ayun si ate, nakatingin sa akin habang nag-vlog mga kaguro. So, ayan po, maglinis na tayo. Samahan niyo po ako mga kaguro. Saka, ayan po, itong ganito po namin, hindi ko na ginagamit kasi inakyatan ng daga. Kaya dito ko na lang nilagay. Ginagawa ko po, nilalagyan ko na lang po ng, yung dumi ni Sisi, yung aso namin na Shih Tzu ba yung tawag? Sorry po kung tama ba yung word ko. Ayan, yung dumi niya, binabalot namin sa plastic, tapos nilalagay ko dito. Tapos pag may basurahan na, kinukuha ko at natin. Ayan po, saglit naman na. Ito na po mga kaguro, yung ating walis tingting. Walis tingting po yung gagamitin natin mga kaguro para magwalis dito sa balcony sa taas.
At bago po to, ayusin ko po muna itong mga ito, basahan po mga kaguro. Gandang ngiwi dahil kay Sisi. Pag naglaro si Sisi, yung aso namin dito, ay naakyat niya po to. Tsaka ito po, meron po kaming ilisin ng electric fan. Dito po, yan po electric fan na yan po, sira. So, hindi ko po tinapon. Kasi, inisip ko baka magawa pa, pero hindi naman po napagawa. Ito naman po yung ating Christmas lights. Isiksik muna natin dito sa gilid ng grills, ng bintana. Yan. Tapos, ito yung ating walis tambo. Hindi lang muna natin to gamitin yung walis tambo kasi mahirap mag dun sa ilalim ng mga dumi. So, dito po muna natin ipapatong. Tsaka ito po, daming dumi. Mga reviewer po ito, mga kaguro. Reviewer ng anak ko nung review siya sa nung pagkatapos na sa kurso niyang accountant. Nag-review po siya para sa board exam. So, yung mga reviewer niya po, tinatago ko ito. Ayaw niyang ipatapon. Kasi gusto niya po pamigay sa iba yung mga nag-re-review din po para sa yung kumukuha ng accountant. Gusto niya pong ibigay ito kaya meron po akong yung janitor namin o janitress namin po mga kaguro. Yung anak niya po nag-aaral ng accountant. Kaya sabi ko sa kanya, bibigay ko itong mga reviewer para po ma-review ng anak niya kasi 4th year college na po ata ngayon. Mag-graduate na sa accountant. Kaya, naalisan ko po ng alikabok. Pero naman siya, ayos naman po sa loob yan. Yan o, naka-envelope. So, hindi ko pa po, lagi kong nakakalimutan ibigay po dun sa kanya. So, bigay natin yan po mga kaguro para ma-review din po sa anak niya na kumukuha ng accountant. Kasi gusto ng anak ko, pamigay rin po dun sa mga magre-review. So, ito po, tinanggal ko kasi ang daming dumi. Walisan natin. Hindi ko po maharap kasi siyempre pagod din tayo minsan at matanda na po tayo. Magsisenyor na po tayo mga kaguro, kaya pagpagod tayo, katawan, huwag po nating pilitin na magtrabaho mga kaguro. Bigyan natin ng pansin yung ating kalusugan. Kaya pagkapagod, kailangan magpahinga. Huwag gumawa mga kaguro. So, ganun po ginagawa ko pagka di ko pinipilit ang sarili kong gumawa sa gawaing bahay pagka napagod ako mga kaguro. So, ngayon, galing po tayo nagsimba mga kaguro ngayon. So, naglinis na isipan kong magtanim. Tanim yung buto kasi nakita ko po. Kaya bago po tayo magtanim ng buto, ay maglinis muna tayo kasi ang dumi po mga kaguro. Kita nyo, ang dumi. Mga dahon-dahon po ito mga kaguro na lumipad yung sa halaman. Lalo na dito mga kaguro ito ito po mga kagurong halaman na to, malagong-malago na po yan. Kaso po dahil nga po pag umaga tayo hindi ko madidiligan, iniiwan ko to sa asawa ko na magdilig. Minsan po kasi hindi po maganda yung kanyang pakiramdam, saka yung paa niya nga po kasi problema yung paa niya, hindi mahirapan siyang magbalanse. Kaya bihira lang po siya magdidilig. Minsan 2 araw, minsan 1 araw hindi magdidilig. Kaya ito po, nalanta na po siya, pero may tumutubo ulit na maibang mga dahon. Nasayangan ako mga kaguro, pero hindi ko na siya basta yan. Alam ko na lalago ulit po ito mga kaguro, kaya hindi ko po pinutol. So yung mga niyang mga dahon nalanta, nagkandalaglag dito, kaya ang dumi po mga kaguro.
Ito, tiles po ito mga kaguro. Sobra nung tiles ng, sa ibaba namin kulay puti. Yan. Dumungis na nila. Ni-stack ko na lang dito sa ano, sa balcony, sa itaas. Yung iba nating sobra na tiles mga kaguro na ginamit natin. Yung kulay ano, ginamit natin para nagpagawa ako ng patungan mga kaguro kasi yung bumaha. Nag-ready ako ng pampatungan ng ref. Nagpagawa ako sa pamangkin ko ng patungan ng ref mga kaguro. Kaya sa ngayon, wala pa po, hindi pa po tag-ulan. Ginawa namin table mga kaguro. Ginawa namin lamesa dun sa balcony sa ibaba. Pagka almusal kami, nagkakape, doon kami po nag-ano ni ate kasama yung kaibigan namin si Inday Libay. O, tingnan mo po mga kaguro, dungis. O, tingnan mo, dumi. O, kailangan natin linisin muna bago tayo magtanim habang wala pa. Linggo kasi ngayon mga kaguro. Yan o, kita nyo po o, yan o. Ang daming mga nalalaglag ng ganito o, yan. Tandalaglag siya. Tapos pag nahangin siya, napupunta sa ibang paso, tumutubo din siya kaagad mga kaguro. Kaya dumami yung mga ganito ko. Yan, dumami siya. O, meron dyan. Yan dito. Meron din ditong tumubo. Meron din dyan sa tanglad mga kaguro. O, pati dito. Yung pinakita ko sa inyo kanina. O, ayan o. Ang layo-layo na niya mga kaguro doon sa original na tinaniman ko niyan. O, pati dito sa ano, sa may malunggay na patay na. Tumubo rin siya. Ang layo na. Siguro nilipad ng hangin mga kaguro. Kagaya ng ano, yung iniinom para sa diabetic, sabi nila pang diabetic daw po na halaman. Ano ba tawag na sobrang pait? Yun din po, ganun din po yun. Pag namulaklak siya mga kaguro, tumutubo sa kahit saang ano, kasi pag nilipad sa hangin, ano, pag napunta siya dun sa mga paso, tumutubo din po. Kaya madali siyang mabuhay. Madali siyang dumami mga kaguro. Ano? Oh, dumi. Busog natin ito. Itong planggana ko po, ayan. Dito po inakit sa taas kasi masikip na po doon sa balcony sa baba. Kaya dito po nilagay, ni-stack ko siya dito sa aming balcony sa taas. Ito rin po, oh. Ayan po. Initahan na namin. Parang inanuan kasi sa daga mga kaguro. Kaya hindi ko na ginamit. So sayang naman. Pwede sigurong hanugasan ng mabuti po. So ito tak-tak natin kasi may mga ano ng walis. So, ayan po. Naalisan na natin ng mga dumi mga kaguro. Mamaya punasan natin ng basa yan para mawala yung yung dumi. Ito naman po mga laruan ni Sisi. Yan. Ang dungis na. Ito yung nilalaro niya po mga kaguro pagka ano. So, mamaya isama natin yan sa paglaba doon sa basahan. Ay, may basahan doon po mga kaguro na nagamit na niya, naihian na po niya. Kaya, laban natin yan mamaya mga kaguro. Sama natin yung itong mga laruan ni Sisi. Sa totoo lang po, hindi na po ako araw-araw nakapaglinis ng bahay. Kasi po, pasok tayo araw-araw hanggang Friday, Lunes hanggang Friday po sa school. Hindi po tayo napapagod sa pagtuturo mga kaguro.
nakakapagod lang po. Sa totoo lang po mga kaguro, siguro alam niyo rin po yan, ang magsaway ng mga estudyante, mga kaguro. Sobra. So, hindi kagaya dati. Hindi naman po sa pag-ano mga kaguro, diba? Hindi kagaya dati mga kaguro na medyo yung mga bata, disiplinado pa po mga kaguro kasi dati, medyo pumapayag naman yung mga magulang, hindi nila inano yung mga teacher na medyo disiplinahin din po yung mga estudyante. Pero hindi naman po disiplina na sasaktan po mga kaguro, wag naman po ganun. So ganun po kasi sa base sa naranasan ko po dati na nung nag-aral pa po ako nung panahon namin, talagang mga teacher po medyo mahigpit po. Pagka may nagawa kang kasalanan, pila ka kaagad. Bibilang ang guro para anuin ka, papaluin. Pero hindi naman po talaga na babakat po mga kaguro. Siguro naman, merong iba na sobra naman, meron namang iba na pinapakita lang nila, inaano lang nila na mali, na dapat po igalang din po bilang isang guro, igalang ang guro, mga kaguro. Na parang kasi pangalawang magulang, ang isang guro po ay pangalawang magulang. At siyempre po bilang pangalawang magulang ay disiplinahin din po natin yung bata, pero disiplinahin po hindi po sa pananakit, kundi disiplinahin sa mga aral, sa pagtuturo sa tama, sa tama at po para magiging maayos yung pag-aaral nila. So, hindi naman po lahat. Meron naman pong medyo sa galit din po siguro, sa sobrang maraming sinasaway. Biruin niyo po, may estudyante ka, kahit 30 lang po na bata o 20, ang dami na po niyan, nasasawayin mga kaguro, iba-ibang ugali ng iba-ibang klaseng ugali ng mga bata. Tapos tayo pong mga magulang, pag may mga anak tayo, mga 5 nga lang po, napakahirap na pong sawayin. Lalo na po siguro kung mga 20 po, mga estudyante mo 20 pataas, napakahirap po kung nalalaman lang po ng lahat. So, kung bilang teacher po, inaamin ko po na mahirap po talaga disiplinahin ang bata, pero kailangan po sa kanila ang gabay, pinangaralan, at lagi-lagi pong inaano sa tama, at ipaano kung ano yung mga mali na hindi dapat gawin. Kailangan silang turuan mga kaguro sa tamang gawain, sa paggalang sa kapwa-tao, na iwasan yung gulo, iwasan ang gumawa ng masama. Ganun po. So sana naman po maunawaan din po ng ibang mga nanay yung trabaho ng teacher, na kami po ay 6 na oras po kasama namin ang mga bata, pero mas lamang po ang sa inyong oras nakasama niyo po ang inyong mga anak. Kaya kailangan pong pangaralan natin, bantayan ang ating mga anak, at anuhin natin na dapat igalang po ang lahat, pati na rin po ang teacher mga kaguro. At saka umiwas po sa mga kaibigan, mga barkada na nagturo po sa mga bata ng hindi tamang gawain, na dapat po gabayan ng mga magulang, gabayan din natin bilang isang guro. Ayan. So marami na po ngayong mga pangyayari po mga kaguro na hindi maganda sa mga estudyante. Saka siyempre po bilang isang guro mga kaguro, hindi naman po na napakahirap po talaga mga kaguro. At saka lagi kang na-stress, hindi lang po sa trabaho, hindi sa pag-ano sa mga bata. Sana din naman po ay bibigyan din po nila ng
ang side ng mga guro, mga kaguro, na sana po bilang magre-retire na po ako, hindi po para sa akin bilang guro, kundi pati na rin po sa ibang mga guro, mga kabataan na naging guro at maging guro at maging guro pa po na hindi magre-retire. Sana po bigyan rin po sila ng favor na magkaroon po ng na magdedepende din po sa side ng guro at makita nila yung hirap at ng mga guro. At sana po hindi lamang po fair po ba na magkaroon din po sana ng na para maprotektahan din po ang side ng mga guro. Ayan po. Maraming salamat po. Sana po manawaan niyo po yung ko sa ngayon po ay doon naman po sa mga guro, kailangan din po natin magiging mahaba ang pasensya, na lagi po tayong magdarasal na magiging yung ating pasensya, na manawaan natin yung ugali ng mga bata, na hindi po tayo makapanakit sa mga bata, mga kaguro, na makontrol natin yung galit natin, at kumbaga ma-guide natin sila sa tama, mga kaguro. Minsan hindi natin maiwasan na magagalit sa mga bata, makasigaw po syempre, pero kontrolin po natin, mga kaguro, para hindi po tayo maano sa ating pagtuturo. Pero sana naman po bigyan din po nila ng yung protection ng guro, na para at least din po yung side nila. At syempre bilang mga guro po, mga kaguro, iwasan din po natin na ngayon po, aminin ko po, minsan nakakapag-utos din po ako sa mga bata, pero kailangan sa panahon ngayon na medyo na rin po, iwasan natin na mag-utos sa mga bata na yung gawain na hindi naman po nila kaya at delikado po sa mga bata. Kaya sana po natin po yan. At meron naman pong siyempre po mga pangyayari po na hindi naman kagustuhan ng isang teacher, ng isang guro. Hindi kagustuhan namin, mga kaguro, lalo na po ng mga pag-away ng mga bata, yung mga So, sinisikap din po namin na maprotektahan sila, mga kaguro, sa oras ng aming klase. Hindi naman po namin alam na ganun ang mangyayari, kaya sana naman po magkaroon din po ng side na manuwaan nila yung ng isang guro, na meron din pong mag-depend para sa isang guro, na sana po hindi naman po lahat sana isisisi sa guro yung mga nangyayari na hindi naman kagustuhan po nila nangyayari, mga kaguro. So maraming salamat po. So inaano ko lang po ito dahil hindi po para sa akin na isang guro, kundi kasi po magre-retire na po ako, para rin po sa iba na nagtuturo pa po. Kasi sa panahon ngayon, mga kaguro, sa totoo lang medyo natatakot na po yung mga guro din po sa mga pangyayari ngayon sa mga ng mga bata, na medyo batang-bata pa po, gumagawa na po ng karahasan. So sana maunawaan niyo po. Maraming salamat po. So tapos na po ako sa aking paglilinis dito, mga kaguro. So ngayon po ay dakutin natin yan, ay umpok muna natin dito. Mamaya natin dadakutin kapag maitanim na po natin yung ating buto. Yan. So ayan na po, mamaya na po natin dakutin. Medyo napagod na po. Hinihingal po ako, mga kaguro. Medyo mag-rest po muna siguro ako. After that, magtanim na po tayo ng buto, mga kaguro. Pero sa susunod na po itong vlog po, pasensya na po. Sa susunod na pong vlog, ang ipakita ko po sa inyo ay ang pagtatanim ko ng mga buto, mga kaguro. So try ko po yung mga buto na yun na pinakita ko po sa inyo.
So hanggang dito na lamang po, darakutin ko na lang po yan at magpapahinga po muna ako kasi medyo napapagod na rin po ako. So rest lang po tayo, tapos sa sunod na vlog na po ipapakita ko po sa inyo ang pagtatanim ko at paglalagay ng buto dito sa mga paso. So maraming salamat po sa pakikinig at sa panonood na aking vlog. Thank you so much sa mga subscribers ko. Maraming salamat po sa pagbigay ng time para kay Kaguro Eva. Thank you so much. Sana naunawaan niyo po ako sa mga binabanggit ko po sa vlog na ito. Maraming salamat po mga Kaguro, and God bless sa ating lahat. Mag-ingat po tayo. Bye-bye po.